Paano ka ba makapag-record ng transaction mo using ilista? So number one is you have to click on the red plus icon sa baba. Click it. Tapos mapupunta ka dito sa new transaction terminal. So makikita mo dito ang tatlong paraan na mag-record ng transaction. Number one is manual. Number two is voice. And number three is scanning. So for example, if I click on manual. So dito, pag i-click mo yung manual na yan, mapupunta ka sa full page view ng terminal, POS terminal natin. So dito sa POS terminal natin, makikita mo dito ang mas malaki ng mga numbers dito na makikita ng mga cashiers at mga customers natin na hindi sila mahirapang tumingin kung magkano na ba yung tina-type nila. So ang napakaganda ng POS na to kasi hindi mo kailangan na mag-type ng marami. So kailangan mo lang mag-click ng 2 or 3 button tapos ma-record na yung transaction. Say for example, kasi ang ating store dito is nagbebenta tayo ng mga medicines, over-the-counter medicines like biogesic, analgesic, paracetamol, biogesic, etc. So ang kailangan mo lang dito is i-click itong add line item. Tapos dito sa field, i-type mo lang dito sa field for example biogesic, like somebody has to buy 2 biogesic, 2 biogesic ang kailangan niyang bilhin. Sir, bili ako ng 2 biogesic. So type mo lang dito bio, tapos mayroon niya na siyang suggestion dyan. So 2 biogesic ang kailangan niya. So ang 1 na quantity, i-change mo lang ito into 2. Okay? So 2. Tapos pagkatapos niyan, automatic na mag-fill in ang lahat ng mga information dito sa box natin. Tapos dito sa baba, yung mga button dito is mga suggestion ito kung for example ilan magkano yung pera na binigay sa inyo ng customer. For example, bumigay siya ng 100 pesos. So bawas, hindi ka na magta-type kasi para na rin na maiwasan mo ang human error. I-click mo lang itong 100. Tapos automatic na mag-compute yung app na magkano ang kanyang change. Dito sa field 20 ang kanyang change. Tapos yung method ng kanyang pagbayad, cash, GCash, Maya, or card, nandyan ang mga option dito. Tapos i-confirm mo lang, click mo lang itong confirm. Tapos kung for example, ang bumili sa iyo is isang PWD or senior citizen, i-type mo lang itong, i-click mo lang itong senior citizen or PWD na mga button dyan. Tapos yung mga figures dito, mag-iiba ito. For example, i-click natin ang senior citizen. So itong kanyang babayaran dito, instead of 80 pesos, so maging 57.40 na lang, tapos yung running total niya is 42.86 yung kanyang change. 'Di ba? Kung PWD ganun rin. Tapos i-click mo lang itong confirm, or kung may ID yung senior citizen, i-click i-type mo lang dito ang kanyang ID, for example, yan diyan. Tapos pagkatapos niyan, i-click mo itong confirm. Pagkatapos niyan,